Hello everybody! From my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Huwag sayangin ang iyong shape. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, kailangan mong tignan kung saan ka magaling. Bakit bibigyan ka ng Diyos ng ilang mga kaloob, kakayahan, at talento at hindi ka niya inaasahan na gamitin mo ang mga ito? Magiging sayang lang yun. Binigyan ka ng Diyos ng mga spiritual gifts o kaloob, heart o yung passion, abilities, personality, and experiences. Yun po yung shape na tinatawag po natin. Itong shape na unique sa iyo. At kapag naglaan ka ng oras para malaman kung paano ka hinubog ng Diyos, binibigyan ka nito ng direksyon kung saan ka dapat pumunta sa iyong buhay. Tanungin ang iyong sarili, saan ako magaling? Ano ang gusto kong gawin? Ano ang aking hilig? Ano ba ang nagpapasigla sa akin? At ano ang nakakapag-turn off sa akin? Ano ang kino-confirm ng ibang tao sa akin? Paano magagamit ng Diyos ang mga kakayahang ito para sa Kanyang kaharian? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Muli po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang salita para sa God's handiwork sa Greek ay ang salitang poema, kung saan nakuha natin ang salitang poem or tula. Ikaw ay isang tula ng Diyos. Isa kang work of art. Ikaw ay kakaiba. Walang katulad mo. Ngunit may higit pa sa buhay kaysa sa pagiging natatangi. Nais ng Diyos na maging kakaiba at epektibo ka. Dinisenyo ka ng Diyos para sa paraang ginawa niya para makagawa ka ng mabuting gawa. Bago ka pa man isinilang, idinisenyo na ng Diyos ang isang role para sa iyo sa buhay. Sabi niya, gagawin ko ang taong ito at bibigyan ko siya ng ilang mga kaloob, kakayahan, talento, at hahayaan ko siyang dumaan sa ilang mga karanasan. Ang ilan ay mabuti, ang ilan ay masakit, at ang ilan ay nakakapagturo. Pagsasama-samahin ko ang lahat ng mga bagay na ito dahil gusto kong may magawa sa mundo. At kukuha ako ng ganong uri ng tao para gawin ito. Isang araw tatayo ka sa harapan ng Diyos at itatanong sa iyo, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo? Kung hindi mo ginamit ang iyong mga karanasan at ang iyong shape para sa kung ano ang nilayon ng Diyos para sa iyo, hindi mo magagawa ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo. Tayo ay iniligtas upang maglingkod. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng isang ministry. Gamit ang iyong mga talento at mga kaloob para makatulong sa ibang tao. Ang katuparan or fulfillment ay nangangahulugan ang pagiging sino at ano ang naisin ng Diyos para sa iyo. Sabi po sa Bible, sa 1 Peter 4 verse 10, God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other. Think about this, my friend. How does it change your perception of yourself when you realize you were uniquely designed by God? Paano daw nito binabago ang iyong pagtingin sa iyong sarili kapag na-realize mo ikaw ay natatanging
dinisenyo ng Diyos. Think about this, my friend. Have you used your unique shape to help others? Paano mo na nagamit ang iyong natatanging shape para makatulong sa iba? At ang panghuli, think about this. What are some ways you've seen other people use their shape to serve God and others? Ano ang ilang mga paraan na nakita mong ginagamit ng ibang tao ang kanilang shape para maglingkod sa Diyos at sa iba? Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.